na EEZ. No, magmula po sa ating baseline, mga kaibigan, magbibilang ka dyan, mga kaibigan, ng 200 nautical miles, yan po yung tinatawag na EEZ, Exclusive Economic Zone. At dyan po sa EEZ na yan, Exclusive Economic Zone, ang nakapaloob po dyan ang tinatawag na international waters. Pag sinabi pong international waters, ibig po sabihin, yan po ang mga tubig po na nandyan, mga kaibigan. Hindi po natin yan pwedeng angkinin na, kami may-ari nito kasi tubig namin to. Hindi po international waters nga eh. Ang meron lang tayo dyan, mga kaibigan, karapatan natin, yung tinatawag na sovereign rights. At tayo po dyan ang may karapatan na mag-explore. Kung may nakita tayong langis, tayo rin ang may karapatang magdig. Kung gusto natin tayuan ng struktura, tayo din ang may karapatan na magtayo ng struktura. Kasi under yan ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone. From the word economic, mga kaibigan, Exclusive Economic Zone natin yan. Pwede nating pagkakitaan, pwede nating explore para tayo ay matugunan yung ating mga pangangailangan, mga kaibigan, no? So, yan po yan. Kaya, yan po yung international water na yan sa ating exclusive economic zone, hindi natin pwedeng angkinin, no? Sovereign rights lang. Kaya po, dyan yung may mga sinasabing freedom of navigation. Kapag may mga barko na dumadaan dyan, hindi natin pwedeng pigilan. Oy, iisin namin to, huwag kayo dumaan. Hindi natin sila pwedeng pigilan. Pwede lang tayo mag-radio, sabihin natin, saan kayo papunta? Ganyan-ganyan. Tapos magpapaalam sila. Kami po ay papunta sa gano'n, ganyan-ganyan. Kami ay bawa, US Navy, ganyan-ganyan, papunta kami sa ganito. Makikidaan lang. Ganon po, no? So tayo yung may karapatan dyan na magtanong, magradyo, bakit kayo nandito? Pwede silang magdaan doon kahit na anong bansa. Basta hindi lang sila hihinto dyan at talagang dyan sila mamamalagi. Pag ganun po, pwede na natin silang paalisin kasi tayo nga ang may karapatan doon. Sovereign rights yon. So ito yan, mga kaibigan, no? Ito yung sinasabi ngayon ni Digong na yung South China Sea na nagbago daw ng control. Exchange, mga kaibigan, exchange of control in the West Philippines, in the South China Sea. Na alam naman natin na yung South China Sea na sinasabi niya, nandyan po nakapaloob yung West Philippine Sea na tinatawag natin. Yung ating mga na sovereignty sa West Philippine Sea. Nakapaloob po yan sa South China Sea. Kasi ang South China Sea po ay malaki po yan. Malaki yan. No? So yan po. So kung sinasabi ni Digonyo na wala naman daw silang isinuko na isla o isinuko na karagatan, bakit sinasabi niya na nagkaroon ng exchange of control in the South China Sea? Kasi pag sinabi mong na merong exchange of control in the South China Sea, edi parang mo nang sinabi na yung kontrolado natin na West Philippine Sea ay ibinigay nyo na sa China ang control. So wala na sa atin ang control. Kaya naman pala, ang China ay pinapaalis tayo kasi ibinigay na pala ni Digong. Wala na pala sa atin ang control ng West Philippine Sea. Nasa China na pala. Ayun yung sinasabi niya, mga kaibigan, na nagkaroon daw ng exchange of control in the West Philippine Sea. So no wonder na tayo ay pinapaalis ng China. At kapag may mga barko na pumupunta doon ng ating mga Coast Guard, ay pinapalayas nila kasi nagkaroon na pala ng exchange of control in the South China Sea. Diba? Makes sense, mga kaibigan? So makikita natin dito pa lang, mga kaibigan, sa sinabi ni Digong, makikita na natin ang kanyang pagka-traidor sa bayan. Tinraidor niya ang Pilipino, tinraidor niya ang Pilipinas, na malinaw na ipinamigay niya ang control over the West Philippine Sea, ipinamigay niya ang control sa China. So ibig sabihin, China na ang may karapatan kung ano ang gagawin nila diyan. Sila na ang may karapatan. Pero itong sinasabi ng Pangulo natin, hindi niya yan i-honor. Kung ano mang agreement yan, mga gentleman agreement na yan, hindi yan i-honor ng ating Pangulo. Dahil unang-una sa lahat, bawal ang ginawa ni Duterte. Bawal yan. Shamsha Duenas Agapito, napag-usapan na yun sa Kongreso pero parang nabaliwala. Palagay ko, bubuksan nila ulit yan kasi malaking issue po ngayon yan. At yan talaga, ang Pangulo na natin mismo ang naguguluhan. At tinatanong niya, ano ba talaga ang meron sa agreement na yan? No? So, sa palagay ko po, bubuksan na talaga yan. No? Magkakaroon ng investigation. At aalamin talaga kung ano ba talaga yung agreement na ginawa nila dyan. Bakit walang alam ang Marcos administration? At ito pa, mga kaibigan, ito. Alam niyo ba na
Ang strategy ngayon ng mga DD Sheets at ng mga Dutertes ay baliktarin. Tinitwist po nila ngayon ang issue. Pinapalabas nila ngayon na si PBBM daw ay very incompetent, walang alam, walang concern sa bayan, kaya hindi niya alam itong agreement na ito. Yan ang pinapalabas nila ngayon. Ano sila ngayon synchronize, no? Yan ang gusto nilang palabasin, na ang Pangulo natin ay walang alam sa ganitong issue, kasi nga napaka-incompetent niya, hindi man lang siya nagkaroon ng, ng drive para alamin kung ano yung mga foreign policy ng dating Pangulo, hindi man lang siya nagkaroon ng concern para alamin kung ano yung mga nangyayari in the past administration para maituloy niya. Ganyan ngayon ang ginagawa, mga kaibigan. Kanilang binabaliktad ngayon, pinapasama nila ngayon ang imahe ni PBBM, na si PBBM ang very incompetent, walang alam, ganyan-ganyan. Binabaliktad nila ngayon, mga kaibigan. Pero ito naman ang masasabi ko. Si Harry Roque, may sinabi, gentleman's agreement daw. Di ba yung una sinasabi, secret agreement. Tapos, sabi ni Panelo, walang secret agreement, walang agreement. Pagkatapos ngayon, nakita natin, mga kaibigan, na meron pala. Nagawa nilang tanga ang mga Filipino. Ito pala. So, sir, in short, what we want is for the Philippines and China to fish or exploit the country's EEZ peacefully, as we want to protect the napakita ko na pala kanina Filipino to, diba? fishermen. Yes, of course. We want peace in that region. We don't want our countrymen who are fishing there to be subject of any assault, And of we any should injury, be fine. of anything that is contrary to basic decency. And we should be fine with the Chinese presence in our EEZ in that respect. We should what? We should be fine with China. Fine? We should be fine with Chinese fishermen exploiting our EEZ. Well, that's a part of the agreement of the Alright. president. In order not to treat Di ba? Many. That is part of the agreement, no? Para hindi daw matrigger ang gera. So, ayan na. Ang sabi noon ni Roque, may secret agreement, no? Gentleman's agreement. Tapos, sabi ni Panelo, ay wala naman. Kung sino man ang nagsasabi noon ay, parang nilaglag niya si Roque. Parang nagsisinungaling, ganyan-ganyan. Tapos, lumabas naman si Duterte, ay wala daw gentleman's agreement, wala daw ganyan. Tapos sabi pa niya, kilala niyo ba si Roque? Parang pinapalabas niya na, kilala niyo ba si Roque? Parang, ano naman yan madaldal naman yan Parang ganun yung dating. No? So, andun pa rin yung, ayaw nilang aminin. Pero, mga kaibigan, doon sa press conference ni Duterte, lumabas, di ba? Merong gentleman's agreement. Although sinasabi niya na wala naman daw silang kinonsid. Wala naman daw silang ipinamigay na isla. Pero ano itong sinasabi niya? Na exchange of control in the West Philippine Sea, in the South China Sea. Malinaw na malinaw yan, mga kababayan, na ibinigay nila ang control. Na supposed to be tayong nagkokontrol sa ating teritoryo, sa ating mga soberenya, pero ibinigay nila ang control sa China. Malinaw na malinaw. So, kitang-kita natin, guys, meron talagang agreement. Malinaw na malinaw, at mismo ang China mismo nagsabi. Yung kanilang Ministry of Foreign Affairs ang nagsabi na meron talagang agreement sa Duterte administration. At isa sa agreement na yon, huwag pakikialaman ang BRP Sierra Madre, huwag aayusin, na hindi pwedeng ikumpuni, etc. etc. Ang pwede lang gawin, magbigay ng pagkain sa mga Marines. Which is, kapag kasi nakipag-agreement ka, mga kaibigan, na hindi aayusin ang BRP Sierra Madre, ibig sabihin ng mga kaibigan, isinuko mo na. Isinuko mo na yung karapatan mo sa iyong insyol. Yun lang yun, mga kaibigan. Bakit? Siyempre, hindi mo aayusin ang BRP Sierra Madre. Kapag yan, lumubog na siya.
Mga kaibigan, syempre mawawala na yung mga Marines natin dyan. At pag nawala na yung mga Marines natin, kasi wala na tayong BRP Sierra Madre dyan, hindi na rin tayo makakapag kasama dyan sa agreement. Bawal daw magtayo ng kahit anong post natin, no? Military post, bawal daw eh.